Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo na andon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ay December 18. Ano? At napakalamig po, 36 degrees. Konti na lang ay freezing point. Pero nung daw pong ako'y nasa Pilipinas, sabi na aking mga anak ay nag-freezing point na, below freezing point, nag 27 degrees. So talagang malapit na rin po ang winter. Tandaan po natin, ito po ay hanggang December 21 ay fall pa rin, Fall, Pero it feels like winter. Actually, winter na po ang itsura, okay, so kamusta po tayo dyan sa ating mga kababayan sa Pilipinas at saka sa lahat ng parte ng mundo, no? Pag-usapan natin ngayon itong ano ba nangyayari na sa sa final ng impeachment. Dalawa na po ang file ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tungkol po diyan sa mga napakalaking pera na pinagkatiwala sa kanya bilang confidential funds ng Department of Education and Office of the Vice President, no? So, dalawa na po ang naka-file na impeachment. Pero hanggang sa ngayon ay mukhang natutulog, Natutulog. Akala ko ba ito ay napakalaking issue diyan sa Pilipinas, ano? Nandun po ako sa Pilipinas nung nabalitaan kong nag-file ng impeachment na, So that was like what, 2 weeks ago. So 2 linggo na ang nakakaraan nang na-file ang impeachment at complaint, ano? Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na aaksyonan. Hindi ko alam, At ang sabi daw ay wala pa pong pumipirma, Wala pang pumipirma bukod dun sa mga nag-file ng impeachment, ay wala pang pumipirmang congressman o nag-endorse, Akala ko ba ito talagang napakainit, Pero hanggang sa ngayon wala. Ang tatapang ng ating mga congressman, ano? Tungkol diyan sa impeachment na yan. Tapos ngayon parang nagdadalawang isip sila na suportahan ang impeachment. Ano? Why? I don't know. Maybe because ayaw nilang mawala ng what? Ng boto na maaring manggaling sa kampo ng mga Duterte. Posible, Or posible din po na dahil sa sinabi ng Pangulo ni Bongbong Marcos na ang impeachment ay actually a waste of time and money. Sabi dahil daw hindi daw yan makakatulong sa ating mga mamamayan sa Pilipinas. Well, siguro nga, sa unang sinasabi nga ay baka mawalan ng boto ang mga congressman na susuporta dito. Aba, most probably totoo, Dahil ito naman si Sara Duterte at ang mga Duterte, marami pa rin, alam mo nyo, tagahanga sa Pilipinas, Yan ay despite the fact na napakaraming issue laban sa kanya, sa mga Duterte, lalo na itong nangyayari sa Quadcom, lumalabas na si Digong daw, sabi ni Romeo Aco, ay nasa sentro ng mga sindikatong nangyari sa Pilipinas during his term. Yan naman po ay base pa lang doon sa statement ni Romeo Acop, na parte ng Quadcom. So, yeah, maaari nga po talaga mabawasan ng boto ang mga congressman na nasusuporta diyan sa impeachment na yan, So,
again, this is just a political will, ano? Kung talagang gusto ng mga congressman, yung mga namumuno diyan na mabigyan ng hustisya ang pagkakawala ng mga, ang tawag dito, ng mga pondo na ipinagkatiwala kay Sara Duterte, aba, dapat pirmahan nila yan. Ano? Para pirmahan nila yung uh, or i-endorso nila yung impeachment na yan. Ano? Uh, padalwa, sinasabi na tungkol doon sa padalawang dahilan ay sinasabi na sabi ni Bongbong Marcos daw ay it's a waste of time, ano, and money. Alam niyo po, hindi ako naniniwala dyan sa it will be a waste of time and money. Yung impeachment process na yan. Lahat naman po ay lahat na nangyari, impeachment ay waste of time and money, sabi nila, no? But hindi po. Kasi po, alam nyo, pag hindi natin, pag yan ay pinalampas ng gobyerno natin, yung mga anomalya na yan, na paggamit ng confidential funds, yan po ang mangyayari niyan, dire-diretso lang po ang mangyayari diyan ng paggasta ng mali ng pera ng bayan. Ano, hindi po mabibigyan ng hustisya. Ano, ang pagkakawala ng perang bayan. Saan ba napunta yung pera na yan? Baka nga po yan sa mga bulsa lang, ano, ng mga naandyan sa pamahalaan. Lalo-lalo na sa Office of the Vice President or Department of Education, lalo na dito sa mga lumabas na ebidensya. No? So, yan ba ay waste of time and money? Hindi po. Yan po ay isang political exercise para matuto ang ating mga opisyales na gamitin ng tama ang pera ng bayan. Ano? Pag hindi po natin ginawa yan, yung impeachment na yan, wala yan. Ano? Padalawa, ano? Patatlo, I mean. Yan pong paano ko nga ba mangyayari kung hindi talaga mag-impeach itong si Sara Duterte? Kawawa naman si Bongbong Marcos. Ano? Baka hindi niyan matapos ang kanyang termino. Alam po natin na itong second half of his term, ang mga presidente po historically ay nagiging lame duck president na. Siyempre, ang mga politiko natin nakatingin na yan sa susunod na presidential election. Ngayon, titingnan nila kung sino ba ang malakas, no, sa susunod na eleksyon. Correct? At kung sino man ang malakas sa susunod na eleksyon, doon sila didikit at doon sila sisipsip. Ano? Ngayon, kung sakali man at itong si Sara Duterte masurvive itong impeachment na to, hindi ma-impeach or maibasura yung impeachment na yan, lalo pa siyang magiging bold and brazen. Talaga pong yayabang palalo. Alam niyo yung mga Duterte, hindi po yan nagpapatawad, ha? Yan po ay nagtatanim, farmer, ang tawag natin, ano? Nagtatanim ng sama ng loob at gumaganti. Yan naman po talagang sinasabi niya, ano? Hindi siya nakakalimot, sabi nga ni Sara Duterte, ano? So, anong mangyayari? Pag yan ay nangyari ganyan, the worst na mangyari ay hindi matatapos ni BBM. Yan naman po ang ating haka-haka. Pero, again, pag hindi po or pag na-survive ng mga Duterte yung first half, yung impeachment na yan, lalo na yung yayabang, lalo na yung lalakas ng loob, at dadami ang mga kapanalig niyan sa Kongreso. So, pag dumami ang kapanalig niyan sa Kongreso, baka yan si Bongbong Marcos. Na alam naman natin na hindi mawawala ng itinatagong mali. Jesus, yan po ay titingnan ng mga kampo ng Duterte. Right? At, dahil lang sa marami na siyang tao, o dahil lang sa maraming tao na mga Duterte, sa
Kongreso, sa Senado at sa House of Representatives, baka siya pa ang ma-impeach. Yan. Kaya kung ako, kay Bongbong Marcos, ay baka gawa na lang niya ng paraan yan. Ano? I don't know. I'm not him. Okay? So, yeah, abangan natin. Mukhang nasasayang lang ang ginagawang investigasyon ng Quadcom, ano? Or hindi pala Quadcom, ay yung Committee on Good Governance na siya pong nag-imbestiga tungkol diyan sa paggasta ng pera ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential funds na inalat para sa dalawang departamento na yan. Ano? Okay? So, wag naman po nating sayangin. Yun ang tinatawag nating waste of time and money. Kung hindi maaaksyonan ang impeachment na yan. Okay? So, maraming salamat po muli. Hanggang sa muli. Bye-bye!